Okay. So, isa lang po ang ating verse ngayong gabi na ibibigay ko po sa inyo. Ito po yung Romans 8:28. Malamang very familiar po ano po, sa tagal na po nating mga mananampalataya. Ito po nawa ay hindi lang nasasambit or pamilyar kang naririnig, kundi bagkus nawa ito ay mas maging buhay sa ating mga espiritu. All things work together for good for those who love God. Ayan po ang linaw doon. So, if you know someone na hindi naman believer ng Panginoon, wala siyang karapatan to quote that. Because unang-una, si Apostol Pablo ang siyang sumulat nito at ang sinulatan niya ay mga mananampalataya sa Roma. Totoong mananampalataya po sa Roma noong araw. Yan pong ibig ko sabihin ng early church. Yan po ay talagang purely biblical. No? So, bakit? Ito ang ating topic ngayon. Malamang matawa kayo. Sana wag naman pong mainis. Sana matawa na lang po kayo. Kasi ito po ay talagang nangyari sa buhay ko bago ako mag-graduate ng high school. Okay? At bago ko po umpisahan yung kwento, yung pangyayari niyan sa buhay ko na hindi ko malimutan, no? Nais ko pong bigyan kayo ng isang pangyayari nung merong isang preacher na kalog, masyado siyang masayahin. Okay. Tapos nag-conduct siya ng isang Bible study, no, sa isang place, maraming dumalo. Tapos sabi niya ganyan, may joke siyang binanggit. Yung mga mabahong kilikili diyan, sabi niya. Sino po bang mabahong kilikili rito? Kanya, pakitaas nga po ang mga kamay. Nagtawanan yung mga tao. Tawanan. Pati kami, tawanan kami. Why? Dahil may kinalaman po sa kilikili ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Sabi ko sa inyo, sana huwag kayong mapikon dahil ito po totoong nangyari sa akin at doon sa ibang kaklase ko. Okay? So, it was siguro masasabi natin mga pagkatapos ng Pasko, no? Pagkatapos na ito ng Pasko, nung nag-uusap-usap yung mga classmates ko. Actually, doon lang nila binanggit. Actually, matagal ko na rin pong naaamoy. Hindi na po sasabihin na hindi mo naaamoy ang isang bagay na talagang minsan nakaka-istorbo na po talaga. Talagang malakas po yung BO o yung body odor o yung putok na tinatawag nung amin pong classmate. Maganda pa naman po siya. She's pretty, maganda. Kaya nga po siguro isang kadahilanan yon bakit walang maglakas loob sa amin to tell her na meron siyang Kasi mahirap po talaga yung situation. Kasi hanggang ngayon po talaga may mga humihingi sa akin ng mga payo. Paano sasabihin yung mabawang hindi nga ganun, I cite them this example na nangyari po sa akin at saka doon sa ibang classmate ko na involved. Yun nga po, naku, paano natin sasabihin sa kanya? Lalo na po yung katabi po niya. No? Itatago natin sa pangalang Ana, yung katabi niya. Okay. Si Ana po ang talagang namomroblema. Okay. Kasi po pareho pong nagsisimula sa letter M ang kanilang apelyido. So, nagtabi po talaga sila. Alphabetical order po talaga. Pero kami, maski nandun kami sa likod niya, naaamoy pa rin po siya talaga. Paano ito? Dalawang M. 4 yata silang M na magkakatabi. Alphabetical order po yan sa klase, no? Namumblema siya, sabi niya. Noong pang pasukan, gusto ko nang sabihin yan sa kanya. By the way, si Ana po ay bago lang po dun sa school namin. Bali, pumasok lang po siya roon sa school namin para dun po siya mag-graduate ng high school. Hindi po namin siya kaklase dun sa mga nakaraang taon. Yun pong clarification ko dyan. So, matagal ko nang gustong sabihin sa inyo na may naaamoy ako. Sabi ko naman sa kanya, naaamoy. Pag naaamoy natin, pare-pareho tayo nakakaamoy, hindi lang ikaw, sabi ko. So, nagplan kami na sino yung malakas ang loob na pwedeng magsabi to tell her na may ganun siya. But in a nice way. Lalo na po, meron po kaming classmate na kasi ang edad po namin dati, ako when I was in high school,
Fourth year ako, I think 15 years old lang ako, bata ako. During that time, may kaklase kaming 20 years old na. Matured po siya. Kung tawagin namin si ate. Okay. Itago na lang natin sa pangalang Ate Lisette, no? Si Ate Lisette. Si Ate Lisette ay talagang, ano siya, talagang, kumbaga tumatayo siyang parang ate naming lahat. Kumbaga parang mama namin siya, parang nanay namin siya. Dahil nga po yung edad niya, advance sa amin. At siya ang nagpayo, sana kung sasabihin natin yung hindi siya ma-offend, ayun po ang numero 1 doon. Sana hindi ma-offend itong classmate natin. Okay? So, ito pong siste. Lumipas ang January, lumipas si February, dumating ang March. Araw na ng graduation, 2 weeks from there. Alam po ba ninyo, ito po, itago na lang po natin sa pangalang Emerson yung aking best friend na kalog. No? Alam nyo kami po mahilig po kaming makinig ng mga lumang music. Meron po kami mga lumang collection ng mga CDs from the 90s. Meron kaming napakinggan na song na sikat nung araw. Pala, I think nakaabot ito sa Billboard 100 na number 2. Talay mo, maging number 2 ka sa Billboard 100. Ibig sabihin talagang mabigat yung song mo. Way back in the 90s pala, merong song na kung tawagin ay I Got the Power. Ganon. Ang kumanta is Snaps. I-search nyo. The Power is Snaps. Ayun. So, nung narinig namin yun, nagustuhan namin siya. Kaya pa nagkikita kami ng mga kaibigan kong yan, I got the power. Ganun kami. So, ayun po. Again, tandaan nyo, dumating na yung Marso. Siyempre, pumasok ako ng school. Meron kaming report that time. Bali ito na yung pinakahuling report para isasubmit na kasi malapit na nga pong graduation. Diba? Okay, fine. Maaga kami sa school. Tapos, nakita ko ngayon yung si Emerson. Nakatayo doon sa may puno. Oo, may mga kasama siya. Itong pagkakamali ko, hindi ko tinignan yung mga kasama niya. Ang tinignan ko lang si Emerson at saka yung isang kaibigan din namin na nandoon. Kumakaway sila kasi sa akin. Uy, dito. Ganon. Tapos na ganyan, pagpunta ko ganyan, lumalapit na ako sa kanila. Alam niyo bang ginawa ko? Itong sinigaw ko, I got the power. Ako ganon. Pagkatapos ng ganyan, nagtataka ako ba't ibang reaction ni Emerson until I found out nandoon pala yung babaeng may putok na gustong sabihan na meron siyang BO. Nakaupo rin doon. Along with Ana. Nandun din si Nandun din si Ana. Kaya si Ana gano'n nakayoko. And then, much to my surprise, ako po, nagulat po ako. Pero alam ng Panginoon, hindi ko po intention. Hindi po ako naniniste. Maski bata ako, hindi kami tinuro ang maniste ng kapansanan na may kapansanan. Hindi po. May kakulangan ng kakulangan. Hindi po. God knows that. The Lord knows that. The Lord knows my heart until now. Hindi ko intention yon. Nagulat po talaga kami. Dahil itong babaeng ito na may BO nga po, sumigaw bigla. Ito pong salita niya, anak ng pi. Alam niyo na yon, anak ng pi. Ang aga-aga, inasar ako and then she walked out. Anak ng pi. Ang aga-aga, inasar ako she walked out. Matagal kaming natahimik. Matagal-tagal. Tinginan. Ni walang tumawa sa amin. Kaya ako pagmamalay ko, mga matured yung kaklase ko. Sa edad namin 15, matured. Yung maturity sa amin mataas. Pero ang unang nagsalita si Ana right after she walked out, yung babae may putok, nag-walk out, no? Yung may BO. Yung may issue ka na lang natin. At ang sabi ni Ana, mabuting di natin pala sinabi. Kasi ganyan palang reaction niya. Whenever sinabi natin, mapapahiya lang din tayo. Di ba? Magagalit pala sa atin. Kaya binanggit ko yung Romans 8:28. Mga kapatid, ganun din po yan. Maaring masakit, pero alam niyo po ba, ang stand ko noon, I never said sorry. Hindi po ako nagsorry.
wala akong intensyon. Kasi ang turo ng mother ko sa akin, kung wala kang kasalanan, alam mo, maliwanag, huwag kang mag-sorry. Hindi pa ako ganun kalalim sa Word of God noon. Pero pag nangyari ngayon yon, magdadalawang isip pa rin ako kasi talaga hindi ko intensyon. Sabi ko, Ana, kasi alam mo, pag nagkikita kami nito si Emerson, I got the power. Alam ko, madalas kayo nagkakantahan yan pag PE natin, kanya. So, yung babae may issue, alam pala niya meron din siyang BO. O yun, ano namin yun. So, yes, minsan, ang lesson sa atin, hindi na po natin kailangan sabihin yung mga kahinaan ng iba. Kasi minsan alam na rin po nila. Baka mapahiya rin po tayo kung binanggit mo. Don't play God with them. Huwag kang makialam sa buhay nila. Especially may putok, may ganyan. Kasi intindihin nyo rin po yung ego nila. Masakit din po yun. Masakit din po yun. May kasama po kami sa church dati. Yung dating institutional church na aking ina-attendan. Hindi po putok yung kanya, kundi parang, ano ko ba sasabihin to? Parang panis ang kanyang amoy, yung kanyang pawis. Bakit ko po yan nasabi? Kasi po, ito pong kapatid sa Panginoon na ito, hindi ko naman po madalas nakakatabi sa church kasi malawak naman po yung church sa pinanggalingan ko. At sila po ay, iba po yung group. Pero this time, nagkaroon kami ng affair dito sa Cuneta Astrodome sa Pasay. So, siyempre, ibinigay yung mga pangalan ng mga churches na kalahok. So, magkakatabi talaga kami. Wherein, doon sa upuan, doon sa pinakataas kami sa Cuneta Astrodome, ako dito, tapos may dalawang pagitan na chairs, no? Doon sa dalawang pagitan na chairs, nakaupo doon yung mga kasama niya. Oo, mga parang siguro, parang mga mini-mentor niya, parang mga bina-Bible study niya. Mga dalawang kabataan. Yung isang kabataan doon, kaibigan ko rin. Tapos, nung sinabi na doon sa baba, yung mga kakanta, kasi praise and worship, ano yun parang sama-sama, di ba? Nagkaroon ng program for the praise and worship people. So, sila po ay susunod na. Oo. Pagkatapos nung kakanta na, pinagre-ready na yung church namin. Sila kakanta na sila. Naku, baka maghalit si pastor, kanya. Kailangan magbihis na ako kasi isa na lang pala kakanta na. Kami, kanya. Wow! Hinubad niya yung kanyang pang-itaas. Aircon naman sa Cuneta pero sa bagay, maski aircon, no? Kung talagang nasa katawan talaga niya yun, yung amoy niya yun, mabaho talaga. Nung ginanon niya yung kanyang damit, talaga nagkatinginan kami ng mga kasama ko, pati yung katabi niyang, tumingin sa akin na ganyan. Sabi ko, okay lang ako. Pero hindi namin pinalata doon sa nag-alis ng damit. Then we found out, nung nagkaroon kami ng tinatawag na parang EGR. Alam niyo yung EGR? Encounter with God Retreat. Yes. Doon niya sinabi, pasensya na po kayong lahat. Umiiyak siya. Kung alam niyo lang po, nakakaawa. Alam ko na aamoy po ninyo ko. Meron akong body odor. Hindi lang po ito basta body odor. Kasi sabi raw ng doktor sa kanya, talagang nasa system niya na yun. Inborn. Ewan ko anong klaseng karamdaman yun. Ang hirap. Ano po ang hirap? Nakakaiyak while he, in testimony niya. At ang nangyari po noon, right after that, nagsalita naman yung isa. Dapat din nagsalita itong kasama namin Oo nga bro. Kanya. Akala namin salita nito. Parang brutal. Binawal namin ito Oo nga bro. Nasa bus tayo. Naglagay ako ng sunflower sa ilong ko kasi ikaw yung katabi ko. Gumanon pa naman siya. Sabi nung isang kasama namin na sister, hindi ka na dapat nag-comment ng ganoon. Ano ng ganoon? Alas magkanda iyak na yung tao. Di ba? Kaya minsan mag-ano rin naman tayo. Please, sa damdamin ng ibang tao. Kaya ito sinabi ko to, sana wag kayong matawa, wag din kayong magalit sa akin. Kasi totoong nangyari itong mga to. Maging tayo, ang tawag doon? Maging aware tayo doon sa kanilang kondisyon. Alam mo, gano'n na ngayong kalagayan, sasabihin mo pa. Ikaw, bad breath ka, gano'n. Don't do that. Don't do that.
Respect other people. Mahalaga po sa akin kasi yun. Kasi bawat tao, hindi man doon, bawat tao merong diferensya. Maniwala kayo sa akin. Meron yan. Walang perfect. Si Jesus lang ang perfect. Amen. Kaya, nag-comment ba naman? Kagalit. Na-upset din ako. Sabi ko, hindi na dapat yan. Unnecessary ang comment mo. Ginanon namin siya. Hindi mo dapat sinabi. Tapos sabi ng isang kasama naman namin, naglagay ka ng sunflower. Kami wala kaming sunflower. Kung may sunflower din kami, naglagay din kami. Kaya pare-pareho tayo nakaamoy. Yung nasa bus po kami noon. Kaya pare-pareho tayo nakaamoy noon. Ang pinagkaiba lang, katabi mo. Mas malakas tayo. Anong ganon. Katabi mo. Pero naaamoy namin kasi dinadala yung amoy niya ng aircon. Malakas po talaga. Pera biro po. Tinanong ko nga sa mother ko, Mother, may kaming kasama sa church. Ang lakas ng amoy pa, deodor. Ano yun sa mga kinakain niya, hindi inborn daw. Mas masama ka niya. Namanan niya yon sa mga kaanak niya siguro. Or what, no? Sa katagalan lumabas. Nagmanifest. Pero hindi mo dapat sasabihin yung mga kapansanan na gano'n. Kasi, no, lalo na po doon sa, alam mo, pag naiisip ko yun yung sa klase namin, kasi, nung high school po, nakikitaan na rin nila ako na ako yung parang madaldal. Na ako ang napipis nila magsasabi doon sa babaeng may BO. Sabi ni Ana, ikaw na lang. Parang gano'n. Makakaya mo yan, kaya mo yan. Ginaganon nila ako. Ako naman, go naman ako. Basta, nandoon kayo sa likod ko. Mabuti na lang, hindi nangyari. Kasi, Romans 8:28, po? All things work together for good to those who love God. Inano ko lang po itong mga situation na ganito kasi ito po ay real situation, real experience namin. Lalo na po yung mabaho ang katawan na kasama namin. Diba? Sa Cuneta Astro ang buo nang naamoy and then nagkaroon nga ng EGR, sinabi niya, pasensya na po dahil ako po may mabahong amoy sa katawan. See? Nag-comment naman yung isa. Katabi kita roon sa bus. Panay, lagay ko ng sunflower. Sabi nung kasama, sasabihin mo pa yan? Sinabi mo pa talaga? Di ba? Sinabi mo pa talaga yan? Kailangan pa ba yan? Naano lang po ako kasi yung Romans 8:28 na to, na-amaze din po ako kasi pag hindi po, baka nagtanim ng galit sa akin yon. Pero nung reunion po namin, nalaman namin nasa Amerika na siya. Yung may BO. Yes. Maganda naman yung nangyari sa kanya. Yes, wala siya nung sa reunion. After nung kasi nagkaroon ng problema sa reunion namin, namera kasi yung organizer. So, hindi na kami nagre-reunion. Pero nalaman namin nasa state na pala sa Amerika na siya. So, praise the Lord for that. Diba? May reward naman ng Lord sa kanya. Ito pong gusto kong sabihin, no? Romans 8:28, hindi lang po diyan ang application niya. Application din po niyan sa mga nangyayari sa buhay natin na may nagawa kang parang hindi maganda. Pwede rin ganito, na hindi maganda yung nangyari. Diba? Pero, in the end, makikita mo na sulit din. Tulad, masaklap nga ako yung parang napasama kasi ako yung kumanta ng I Got the Power. Parang ako yung napasama doon sa mata nung may BO. Akala niya niloloko ko siya. Pero hindi ako nag-sorry kasi wala akong kasalanan. Malinis ang konsensya ko. Hindi ako hihingi ng sorry. Pero ngayong Kristyano na ako, pag nandyan siguro siya, malamang hihingi din ako. Pasensya ka na ako na-open ko. I didn't know it. Noon, maaring Christian na rin ako, pero hindi pa ako gano'ng kalalim. Pero pag ngayon na, kasi ang buhay Kristyano po, cycle yan paglalim eh. Nagbabible study na po kami noon, pero hindi pa ako gano'ng kasing lalim ngayon. Siyempre, as we go further with our relationship with the Lord Jesus, lumalalim tayo. I hope natuto po kayo dito sa aking experience. Sabi ko, sana wag kayong matawa, wag din kayong magalit. Kasi itong experience to. Oo. At pag naaalala ko, nalulungkot po ako talaga. Kasi may mga Lord, I didn't mean it. Mabuti nasa grace ako kasi kung nasa condemnation ako, baka kinokondemn ko pa sarili ko because of that.
Akala niya pinahiya ko siya. Oo nga naman kasi nagustuhan namin yung mga kanta. I got the power. Pag nagkikita-kita kami, puro yung kinakanta namin. I got the power. Oh. Diba? Sige po. Bye-bye.